Maraming nag-aabang, natatagalan sa mga pwedeng final ruling o resolution ng Korte Suprema tungkol sa controversial na impeachment. Hindi lang ho pinag-usapan dito yung impeachment laban kay Sara Duterte, kung hindi yung talaga bang babaguhin ng Korte Suprema ang initiation o pamamaraan ng proseso sa Kongreso ng impeachment. Isa yan sa inaabangan. Kasi ho, doon sa unang ruling, talagang binago nila ang proseso at parang nawala na yung exclusive power ng Kongreso na gawin nila ang impeachment process. Wala nang hearing sa Committee on Justice kung merong sapat na numero na 1/3 vote ng mga congressman para i-transfer ang article of impeachment at sa Senado ang actual trial, hindi sa Kongreso. At iba pa. So yan ang isang issue dyan. Alam naman natin napakarami na po ng mga nag-file ng motion for consideration sa ruling na yan. Okay? Dahil nga hindi pa final. So hindi lang ang Solicitor General, ang buong Kongreso at ang gobyerno, pati mga pribadong sektor. Dalawa yung ating inaabangan dito. Magpapalabas na ba sila ng bagong ruling? Or magkakaroon muna ng oral argument? Na yun ang petisyon ng ibang pribadong lawyer, petitioner, na dapat daw ay magkaroon muna ng oral argument bago magdesisyon ang Korte Suprema para marinig ang boses ng iba-ibang sektor at ng mga abogado tungkol sa napakahalagang impeachment process sa ilalim ng saligang batas sa mga impeachable official, not only Vice President, kung hindi sa lahat. Yung accountability ng lahat ng mga government official at impeachable official sa kanilang paggastos ng pera at paggamit ng kapangyarihan. Mahalagang i-identify ito ng mga private prosecutor kasi na petisyon na magkaroon muna ng oral argument. So, aabangan natin. Nahihirapan ba ang Korte Suprema na mag-decide? Eh, ating aantabayanan yan. Under pressure ba sila kung ano man? Aabangan natin. Hindi pa final ang naunang ruling. Kaya nga merong motion for consideration at pinasasagot ng Korte Suprema ang kampo ni Sara Duterte at kanyang abogado sa mga MR na ipinahil ng pribadong sektor at ng abogado ng gobyerno, Solicitor General. Abangan natin yan. Samantala, nako, eto na. Mga Duterte supporters, puro away na lang. Wala nang issue. Sila-sila na lang ang nagsisilipan at nag-aaway. Ultimong pagkain, pinag-aawayan na. Ang baba na ng level. Huwag naman kayo magagalit sa aking personal na opinion at assessment dito sa nangyayari sa kanila. Wala na silang lehitimong issue. Naubos na ang kanilang mga argumento at mga issue. Kaya ngayon, pati pagkain, pinag-aawayan na nila. Kasi nag-away-away yung mga abogado nila, nagtalo-talo rin. Hanggang si Roque, pinabayaan, hindi talaga sinali. Yung mga vloggers nila, naghati-hati na rin. Yung mga babae at pamilyang malapit kay Duterte, nagbanata na rin, nag-intrigahan na rin. Off-limit na nga, kahit si Hanilit, di na makadalaw kay Digong Duterte, pinagbawal na rin. Ganun pong katindi na. At sa labas, itong kanilang mga rally sa dahig, kanya na din po, nag-aaway-away na sila, pati yung kanilang mga vlogger, tuloy-tuloy ang away. Personalan na. Kaya nga sa aking opinion, ang mga Duterte supporters, pamilya, abogado, at yung mga sibilyan, puro away na lang. Wala nang isyong at argumentong natatalakay sila. Kaya ina-update ko lang kayo. Kung gimmick nila yon, ay kasiraan yon. O kung talagang wala nang isyo, talaga namang wala nang argumento kasi mga nakulong na, namin ng kaso at kung ano pa, sawang-sawa ng tao, hindi naman po dumadami ang kailang galaw. Dito nga sa Pilipinas, wala na silang rally kasi hindi naman sila makapag-organize. Marami na silang people power na panawagan, wala naman dumating, nilalangaw lang. Eh sa abroad ganon din. Eh ngayon, pati pagkain, pinag-aawayan na. Ganong kababaw na ang level ng kanilang mga ginagawa. So, naibabalita ko lang sa inyo. Sigurado magagalit kayo, pero observation ko yan. Eh kung ayaw nyo maniwala, eh siguro member kayo ng mga Duterte supporters. Pero kung doon sa mga open-minded, sa mga nakaka-monitor at ng sitwasyon, wala naman tayong nakita mga galaw sila. Doon na lang sa dahig. Dito sa Pilipinas, ala na. Natahimik na sila. Kaya nga dinadaanan lang ni Sara Duterte ng biyahe, ng biyahe, ng biyahe, ng biyahe.
Hindi ko alam kung anong pakinabang ng mga Pilipino sa kanyang mga biyahe. Buong mundo iniikot ni Sara. Nagpunta at saan ba yung bansang pinuntahan niya na wala namang sa Kuwait ba yun? Tama ba yun? Pinuntahan niya na wala namang tao. Ano ba yun? Mayroon pang isang nag-viral na naman na mas marami pa yung security kaysa sa mga audience. Halos wala nakaupo doon sa mga upuan ng mga audience. Pero napakaraming nagsisecure kay Sara. Ano yun? Puro kayo kadramahan. Ewan ko sa inyo. Anyway, bahala kayo sa buhay nyo. Sunod na pag-usapan natin. Ito yon. COMELEC dapat ng umaksyon. COMELEC dapat ng manindigan. COMELEC dapat kailang ipakita ng kailang authority under the law tungkol sa campaign donation mula kung kani-kanino patungo sa mga politiko, sa national and local candidate. Kasi lumalabas po ngayon, matapos na pumutok ang mga balita na mga kontraktor nakakakuha ng kontrata sa gobyerno, mayroong ongoing na kontrata sa gobyerno, tapos nagdo-donate sa mga kandidato ng gobyerno. Kandidato sa mga national position. Ano ibig sabihin niyan? Proteksyon. Di ba illegal yun? Di ba nasa batas? There was election code. Ano sinasabi ng COMELEC? Labag sa batas ang pagtanggap ng donasyon kung galing sa negosyanteng merong kontrata sa pamahalaan. At hindi lang yung politiko ang dapat kasuhan. Pati yung kontraktor o private sector na mayroong kontrata sa gobyerno nagbigay ng donasyon sa politiko, mayroon ding pananagutan. Yan po'y nasa batas, COMELEC. Alam naman niya ito yan. Chairman George Erwin Garcia, ipakita mo na, total, ikaw naman ay independent ang COMELEC. Hindi ka naman matatanggal dyan kung gagawin mo ang naaayon sa batas. Kasi impeachable official po ang chairman at commissioner ng COMELEC. Hindi yan basta matatanggal ang presidente. Gawin mo na, chairman. Pangalanan mo ang lahat ng mga donor. Pangalanan mo ang lahat ng tumanggap na donasyon kasi ang pagbabasihan mo dyan ay base doon sa isinumite na SOSE. Yung statement, kasi nire-require nyo, di ba? Ang lahat ng kandidato na talo at nanalo ay mag-declare magkano ang ginastos, magkano ang donation. So, yun ang record mo. Ba't hindi mo pa ginagawa, George? Chairman, ilabas mo lang yung listahan nyo kung sino nagsumite ng politiko, magkano ang kailan donasyon tinanggap at sino yung tumanggap ng donasyon. Yun po yung pagbabasihan. Di ba sabi mo, ang hindi magsusumite dyan, pwedeng ma-disqualified sa next election. So, ibig sabihin, mandatory yan. Mayroon pa nga kayong deadline na parang 1 month lang eh. After election, dapat mag-declare na ang political party at individual candidate. Pag hindi nakapag-declare, meron na silang violation. So, yan yung dokumento. Hindi ka na maghahanap ng dokumento, COMELEC. Nasa inyo na ang dokumento dahil naisumiti na sa inyo ng mga political party at individual candidate kung magkano ang kailang ginastos during election at sino ang mga donor. Yun lang ang pagbabasihan eh. Ilabas mo na kasi may violation pala yan, labag pala sa batas. Kung merong koneksyon sa gobyerno ang nagbigay ng donasyon, lalo na yung mga kontraktor na kontrobersal sa flood control program na pumalpak. Flood control program na walang nangyari dahil tayo ay binaha Luzon, Visayas, Mindanao, including Mega Manila.